Alright, ang ating oras ganap na 39 minutes after 9 sa programang Dr. Love Radio Show. Ito was si Brother June Banaag. Kung hindi nyo nadinig yung theme song natin, wala, hindi. Hindi naka-program ang computer ko. Ang IR ko. Anyway, yun ho ang welcome natin sa ating programa hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Ngayon po ay Miyerkules. At sapagkat Miyerkules po ngayon, panauin ho natin ang ating kaibigan si Fatima Soriano mamaya. Yon. At pagtutulungan ho natin na sabi nga ay paliwanag sa inyo ang gospel, ang ebanghelyo para sa araw na ito ng Miyerkules. Ayan, nakita nyo ay si Rome, ang ating engineer na katuwang ho natin dito. Yun. Diba? Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila. At siyempre po, sa iba't ibang mga lalawigan, tayo po ay napapakinggan din sa pamagitan po ng iba't ibang mga himpilan na nakahook up sa atin dito. Ayan. In other words, Luzon, Visayas, and Mindanao, pinapakinggan po tayo. Now, bukod dito sa Pilipinas, nakikinig din po ang buong daigdig sa atin. Sapagkat tayo po ay kasabayang napapanood at napapakinggan sa Facebook pages ng 92.3 Radio 5 True FM at sa Facebook page ng Dr. Love. Pakishare na lamang po ang ating live stream ng ating episode at para po sa mga nais maging bahagi ng ating programa, kung meron po kayong mga kwentong gusto nyong ibahagi sa atin, mga liham, kasaysayan, mga katanungan, problema na gusto nyong idulog, maaari po kayong magpadala ng inyong liham kasaysayan sa ating email. Ang ating email address ay drlove5 or pwede ho sa ating Dr. Love Facebook Messenger. O kaya ay maaari po kayong tumawag sa ating mga hotlines. Ang ating hotlines ay 863-15788 at 863-16674. Alright, 9:42 ang tumpak na oras. Nais kong ihatid sa inyo ang bahaging ito ng ating episode ng Face to Face. At ito po ay itinampok actually kaninang umaga sa TV5. Ito ay sumasa inyo po at mapapanood po ninyo sa TV5 alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ayun. 11 to 12 noon. 11 a.m. to 12 noon, napapanood po ninyo sa TV5 ang ating face-to-face. Kasama natin ang mga host natin si Carla Estrada at si Alex Calleja. Kasama ang trio tagapayo si Dr. Camille Garcia, si Attorney Lorna Capunan, at si Brother June Banaag ng Dr. Love Radio Show dito po sa 92.3 Radio 5 True FM. Sa pagtalakay natin sa mga episodes ng programang ito, ang dami nating natututunan at nakikilala at nakikita natin ang values ng ibang tao, ang kanilang mga pananaw sa takbo ng buhay at paano nila hinaharap ang mga suliranin na kanilang nakakabangga sa buhay na ito. Alright, so ngayong gabi, ang titulo ng ating face-to-face hirit ni Dr. Love ay Stop, Look, and Move On. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga komentaryo sa ating programa sa ating comment section po ng ating Facebook live stream ng 92.3 True FM at saka sa FB Messenger ng Dr. Love. Otherwise, pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ngayong gabi sa ating face-to-face hirit ni Dr. Love. Jo, Kuya Joe, ano ho ang problema nyo at sinong inirereklamo ninyo? Ang dati ko pong kinakasama. Bakit? Ano nangyari? Kasi tong huli po, pinabutas. Totoo siya, may nakakita po kasi
pinabutas na po yung dalawang gulong ko sa pinanakaw yung helmet. Gulong ng motor. Gulong ng motor. Dalawang gulong po. Gaano mo na katagal na kinakasama itong Almost 1 year po. almost 1 year? Mag girlfriend, boyfriend kayo? Hindi po, nagsama po talaga kami. Nagsama. Okay. Hindi, pero hindi kayo, nag-live-in kayo. Opo, opo. Nagkaanak po ba kayo? Hindi po. May anak po Hindi. siya sa ano po. Sa una. Sa una po. Kuya Joe, sa isang taon na yon, bakit parang galit na galit ka sa kanya? At bakit niya sa tingin mo gagawin niya ang mga ganitong bagay sa'yo? Nung nagsasama po kasi kami, ang wala na pong ginawa silang maghipag. Puro inom. Dati po akong dati po akong may mini grocery na naubos na lang po yon kasi wala nang ginawa. Bankrupt ka. Na-bankrupt po. Nang dahil sa bisyo niya. Opo. Pati ako natuto na rin uminom. Na uminom. Uminom, Oo, sugal. kasi ganyan talaga yung tendency eh. Pagka pinakisamahan mo, it's either ma-impluwensyahan ka or matanggal mo siya doon sa hindi magandang ginagawa, 'di ba? Okay, paano kayo naghiwalay? Ano ba ang pinaghiwalayan nyo finally? Itong huli po, bankrupt na po. Wala na akong naibibigay doon sa anak niya na diaper o lagi na humainit ang ulo sa akin. Tapos ang masakit po kasi, yung sarili kong anak, umalis po. Nakita nung bata, hindi ko na namalayan. Doon ako, sa kuya ko, doon ako magta-transfer. Sabi ko, hindi ko na nalaman ko na lang doon sa teacher, sa mga kamag-anak, yung sama ng loob na sa amin. Doon po, umalis yung anak ko. Ilan taon tong anak ninyo? 13 years old po. 13 years old. Nagkaroon ng sama ng loob sa inyo dahil ang Nakikita feeling na po, niya... laging inom, ganun. Oo, hindi na napabayaan Pati siya. ako natutong uminom magsugal. Minsan may yan, Kuya Joe, ha? Dahil kung tayo ay nasa tama namang edad at alam na natin ang mga gusto nating gawin, pero may mga taong may hina pagdating sa pag-ibig, ha? Tama po. So, pwede talagang ma-impluwensyahan. Ilang buwan na kayong hiwalay? Almost 2 months na. 2 months pa lang. Ako Ikaw yung- ba ay hindi nakapagpaalam ng maayos kay Len? Nakipaghiwalay ng maayos? Kasi baka pwede yun dahil baka kaya siya nainis sa'yo. Hindi, kasi ang huli namin, nag-request pa nga sa akin na bigyan ko anak niya ng diaper, gatas, load. Sabay sasabihin niya sa akin, may bago na akong kinakasama. Yun po yung masakit. May bago na akong kinakasama. Sabi niya. Opo, yun po sabi niya. Siya ang dating partner ni Joe na hindi pa raw maka-get over. Len, totoo ba to? Halika nga rito. Sinungaling ka! Sinungaling! 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 Ayan po sa Wartrek po talaga yan. Sinungaling ka! Wartrek. Len, totoo bang ginugulo mo pa rin si Joe kahit hindi na kayo nagsasama? Bakit Ate Len? Anong problema? Bakit sinasabi mong sinungaling? Nakipaghiwalay na po kasi ako sa kanya. Hindi niya po matanggap yung totoo. Yung totoo po yun na nakipaghiwalay na ako sa kanya. Siya po ang hindi naka-move on. Sinisiraan niya po ako kahit saan po. Sinisiraan niya ako, pinapahiya niya po ako, minumura niya ako, sinisigaw-sigawan niya ako. Okay, pero 2 buwan pa lang kayong sino ang nakipaghiwalay sa inyo? Ako po. Okay, so ikaw. Kuya Joe, ang totoo. Sino Yung ba ang totoo. nakipaghiwalay talaga? Gaya po ng binanggit ko, nung sinabi niya na mayroon na sa ibang kinakasama, after ko na magbigay ng gatas, diaper sa mga anak niya. So, Ate Len, kung wala ka ng pagtingin, ang dating kasi sa amin na sinasabi ni Joe, ay kinahuyan mo pa rin siya, pero may kinakasama ka na pala. Totoo ba ito? Wala naman po akong kinakasama kasi nasa ibang bansa po yun. Siniraan po niya. Pero sinabi mo sa text mo na meron ka na. Ayaw ko na po sa kanya kasi siloso po siyang sobra. Siloso po siyang sobra. Okay, Lagi pero- po niya akong, pinapaya po niya ako lagi, kaya iniwan ko na po siya. Yung ugali po niya, ayaw ko, masama po. Demonyo po yan eh. Demonyo ang ugali mo! Bakit hindi ikaw nagreklamo kung sa tingin mo nauna ikaw po ang siya eh. tama? Nauna siya. Dapat po ipabarangay ko yan. Iniisip ko naman, Wartrek po kasi sila.
warpit po sila, lalo yung hihipag niya. Yun po, ayoko kasi ng gulo. Kasi kilala po ako na tahimik na tao lang po. Nang nagkasama po kami, doon na nagkagulo-gulo buhay ko. Kasi wala nang ginawa, laging inom. Hindi po. Kaya po ako nagiging war break kasi po yan, pag hindi pinagbibigyan, inaharas po ako niyan. Anong mga pagbibigay? Ano yung mga hindi pinagbibigyan, Ate Len? Katulad ng... Sa kama po. Kuya Jojo, totoo ba to? Ganyan po ang utak ng mga yung lagi kasing lasing yan eh. Kaya, Natuto lang Kaya po ako di na- maglasing dahil din po sa kanya. bago pa Kasi lagi po siya nagsiselos. na po yan. Bago pa nagkakilala. Saan ba kayo Sa nagkakilala? pagsiselos niya. Dati po ko silang customer yung kinakasama niya pong engineer. Oh. Customer ko lang po dati yan. Saan? Sa tindahan mo. ko. Okay. Ngayon, nung time na po ng pandemic, walang project yung engineer, hindi nakabalik sa abroad. Lagi kinaibigan ako, doon nangungutang sa tindahan ko, umaabot ng 30,000. Sino? Eto, si Len. Opo. Yung engineer hindi. Sila ang dalawa. Ay. Hanggang sa kinuha niya yung loob ko, lagi nandun sa tindahan. Yung ginagawa niya sa akin, ginawa niya rin dati doon sa engineer. Lagi niyang inaaway, gumasa ng dahilan, sinisiraan niya yung engineer na yun din ginagawa niya sa akin nung wala na, purdoy na ako, wala na. As in, wala na. Okay. Nung napurdoy ka, kasi napurdoy yung engineer, Opo, sinasabi kasi mo. hindi nakabalik. Hindi nakabalik. So Opo. ngayon, nung ikaw naman ang purdoy, Yun. inaaway-away ka na. So, sorry, Ate Len ha, kasi ang hirap deny kaliwat kanan. Hindi natin inaamin. Hindi naman talaga kailangan aminin kasi syempre kahihiyan natin yon. Kaya meron tayong laging mga testigong kasama or kaibigan para magpapatunay. Totoo bang si John naman talaga ang may babae? Sinasabi Meron po mo? siya. May babae si Jo nung kayo yung nagsasama o ngayon lang to? Meron din po yan. Tawagin natin ang hipag ni Len na awang-awa sa sinapit nito. Rose Pasok. Walang hiya ka! Mainit sa Pilipinas, ginagawa mo sa hipag ko. Bakit ka naawa kay Len, Ate Rose? Ano ba talaga ang totoong nangyayari? Ano nangyari, Ate Rose? Bakit ka awang-awa kay Len? May anak po siya ng 3 taon po. Kaya naawa po ako sa kanya. Sa akin po nakatira yan Okay, naawa ka dahil wala na siyang katuwang Opo. sa pagpapalaki ng 3 Opo. years old. Bakit naging katuwang naman daw niya si Kuya Jo? Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanilang dalawa Kasi yan, pumupunta yun sa bahay namin, nagbubusina, galit-galit, hinahanap po to si Len. Sabi ko, wala po rito yung si Len. Sabi ko, may pinuntahan. Binubusina niya, nakakabulaw sa mga kapitbahay po namin. Kaya ganun po yan. Nanggugulo po talaga yan. Kapal ng mukha mo. Okay, so kung ano ang ginawa mo, bakit hindi kayo nagre-report sa barangay sa tuwing nagugulo kayo? Kasi po ma'am, busy po ako sa massage therapy po ako, reflex. Ikaw ba ay na alam mo ang tunay na kalagayan or relasyon ang nangyayari sa loob ng relasyon nila? O si Len lang ang naririnig mo? Hindi ko po alam nangyari sa kanilang relasyon. Basta ito, nagdadaing lang po sa akin. Okay, normal naman kung sino yung kamag-anak, makikinig ka talaga, lalo na kung dumadaing, so kayo daw ay classmate sa pag-inom. Hindi naman po totoo yan, ma'am. Hindi po totoo. Sinungaling yan. Kahit nga sigarilyo, wala nga po akong alam Bebentang yan, mayabang yan Hayop yan Lahat ng paninira sa amin, Jo, ginawa totoo bang niyan ginugulo mo si na Rose? Hindi po. Kahit Gumagawa lang po ng minsan? kwento yan. Gumagawa lang po ng kwento yan. Ikaw ang Kasi siya ng kwento, sinungaling ka. Sinungaling ka. mga utak po ng yan, yung Ikaw naluto ang na sa utak demonyo ka. naluto na sa alak. Demonyo ka kasi, Mga utak yung tsura nila, mo, mukha wala ka na ng kayong ginawa. Para kang may sungay ka na dito. Ganun po sila pagka Nagpapaawa ka lang. Hindi pa po lasing yan, Sinungaling hindi pa ka. po lasing, lalo na pag lasing yan. Pag-ibig talaga, complicated na buhay. Pero kahit na gano'n, ang sarap pa rin umibig. Di ba? Si Joe, may plano ka bang magkabalikan kay ni Len?
po. Ang mas malaga po sa akin yung anak ko at maibalik ko yung nawala sa akin. Okay. Len, wala ka ng plano na magkabalikan pa kayo? Sayang naman yung yung pinagsamahan niyo. Hindi na po, basta tantanan niya na po kami. Tantanan niya na po ako, wag niya po kung siraan ng siraan. Okay. Well, ito yung kaso ng mahirap bumitaw, no? Minsan, hindi ko sinasabing si Len, minsan may mga pagkakataon na ganyang sitwasyon na gustong to get even, makaganti nung isang nasaktan, nung isang iiwan, gumagawa ng bagay na ikasasama ng loob ng kaniyang dating karelasyon. Mayroong ganong pagkakataon no? Ganyan talaga nagmamahal Minsan pagka yung matinding pagmamahal mo sa kanya, napalitan ng matinding galit. Ganon, parang gusto mong just to get even, makaganti ka lamang. Len, anong pinagkakakitaan mo ngayon? What's your story, ha? Anong hanap buhay mo ngayon? Wala pa po ngayon kasi Ngayon, wala siniraan pa. po niya ako Ikaw talaga, Jong, may kagagawa ng lahat, At ngayon si Len, sabi ni Len, gusto niya magkabalikan na lamang sila nung kanyang dating boyfriend. Yung ba yung engineer, Len? Nagbibigay din siya sa iyo. Nagbigay po yan. Nagbigay po yon. Siniraan niya po nga ako Oo. Kung Hindi hindi na mo po, siniraan, sinabi po di niya, tuloy huwag na sana po ako yung pagbibigay padalahan. sa Bigyan ko kanya. na po kasi nakukonsensya na rin po ako. Tama Dapat na po, hinayaan niyo na lang po Sabi ko kami. tama, Hinalaan natigilan niyo lang mo na. po ako. Kawawa yung tao. Sana siya na po nakamupon, pinabayaan niya na lang ako na makakuha dun sa engineer, sinisiraan mo Dapat kasi patuloy na yung suporta ng engineer sa kanya. Kaya nga gusto niyang balikan yung engineer. Di ba? Well, anyway. Len, siguro mas maganda, umisip ka na lang ng hanap buhay na regular na maipagmamalaki mo na sinuportahan mo talaga yung anak mo. Huwag mo nang iasa ka engineer. Di naman anak ni engineer yun. Nagtitinda-tinda naman po ako Hanap ka na lang ng trabaho na regular na susweldo ka. At saka, isang bagay lang, Len, huwag ka magagalit, ha? Inoobserbahan ko lang, napakahirap mong maging kapartner sa buhay. Hindi po, sinungaling lang po yan. Ganyan ang pag-ibig talaga. Nako, mga kapatid na mga nanonood ngayon, pag-aralan niyo po, huwag na muna tayong magkubit sa isang tao at magli-live-in tayo kung hindi natin kilala ang ugali at mauuwi lang tayo sa sakit ng ulo. Para sa iyo, Jo, isang bagay na lang maipapayo ko sa iyo, ha? Iligtas mo ang relasyon mo sa iyong anak na lumalaki na naghahanap ng father image. Mas importante ang anak mo kaysa kay Len, kaysa kanino man sa mundo. Opo. Yun ang buuin mo. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo, Mama Carla. Thank you. 9:57 ang tumpak na oras. Very interesting po itong ating napanood. At napakinggan ho natin na kasaysayan itong si John na nagre-reklamo na, well, hiniwalayan siya nung kanyang ka-live-in. At yung kanyang ka-live-in, actually umamin yung ka-live-in niya na binutas yung gulong ng kanyang motor. Yan, sa galit. Yung ka-live-in naman ni Joe na si Len, nagagalit din kay Joe dahil yung gustong bumalik nitong si Len doon sa dati niyang engineer na ka-live-in na kinakahoy niya. Ayun, ginagatasan. In a way, parang ginatasan din niya itong si Joe dahil si Joe merong mini grocery at nang magsimula nang sila'y maging magkarelasyon, naubos na ang laman ng kanyang mini grocery. Pati mga alak, pulutan. Kasi mahilig daw mag-inuman itong maghipag ni Len. So, in other words, kinahoy din itong si Joe hanggang sa naubos na ang kanyang nalalabing kayamanan. At nang mawala na at maubos na yung kanyang pera, inaway na siya ng inaway nitong si Len. At nakipaghiwalay na si Len sa kanya at ang gusto ni Len, balikan yung kanyang dating kinakahoy. Di umano, na engineer para masuportahan siya.
mukhang wala ako makita magandang values dito kay Len kasi pagpasok pa lang niya, nagmumura na, minumura na niya yung kanyang dating kalibin. Talagang matibay ang bunganga nitong babaeng to eh. At ayoko makasama yung ganyan. Yung palamura. Ay obviously, yung ginawa ni Len doon sa kanyang unang ka-live-in na kinahoy niya, ginatasan niya, yun din ang ginawa niya dito kay Joe. At nang si Joe ay maubusan na ng gatas. Di ba? Gustong bumalik ni Len doon sa dati niyang boyfriend na engineer para gatasan uli. Kaya ang payo natin kay Len, meron kang anak na 3 taon na sinuportahan itong si Joe. Parang wala nang nagawang mabuti sa'yo si Joe. Diba? Maghanap ka ng trabaho, paghirapan mo, magbanat ka ng buto, magpapawis ka para kumita ka ng lehitimo, legit na hanap buhay. Para, kaya mong humarap sa salamin sa umaga at sabihin mo, ako'y may prinsipyo sa buhay. Binabanat ko ang buto ko at nagtatrabaho ko para masuportahan ang pangangailangan ko. Hindi ako nanggagatas. Hindi ako nangangahoy. Diba? Ano ang inyong pananaw? Maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating pong comment section ng ating Facebook live stream 92.3 True FM, sa Facebook page Messenger ng Dr. Love, or maaari kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674. Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Miyerkules, 22 ng buwan ng Mayo. Ang mabuting balita ay matatagpuan natin sa 9 na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Marcos, talata 38 hanggang 40. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag din niyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Kiliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. At sapagkat ngayon po ay Miyerkules mga kapatid, tuwing Miyerkules po ay panauhin natin ang ating kaibigan, si Fatima Soriano all the way from San Diego, California, para tulungan tayo na magabayan sa pagninilay po natin sa napakagandang ebanghelyo sa araw na ito ng Miyerkules. Ito po ay buhat po sa ebanghelyo ni San Marcos. So let's welcome our very good friend and a friend of the program, Dr. Love Radio Show, all the way from San Diego, California. Let's welcome Miss Fatima Soriano. Timmy, good evening.
Good evening po, Brother June. At sa lahat po ng nakikinig po ngayon. Kamusta po? Mabuti naman. Hindi tayo nagkakwentuhan nung Wednesday. Oo nga po, na-miss ko nga po. Medyo nagkaroon po tayo ng coughs and colds. Pero Oo. praise God, okay na po. Ganon talaga. Opo. May mga pagkakataon talagang sinusubok tayo ng panahon. Ay, totoo po yan. Ay, nako, ganyan ang buhay natin, mga pagsubok na dinadaanan, 'di ba? Bahagi po ng buhay natin at kailangan maging matatag tayo. Lagi tayo nakakapit sa ating pananampalataya. At Amen po. ang ebanghelyo ngayon, Fatima, medyo maigsi lamang, pero Opo. alam mo, ito'y nag-remind sa akin sa iba't ibang mga sekta ng pananampalataya, iba't ibang mga grupo ng mga tao na nagpapahayag na si Jesus ang kanilang tagapagligtas. Kung papayagan mo, ulitin ko lamang in passing ang mabuting balita at ito po ay matatagpuan sa ikasyam na kabanata ng Ebanghelyo ni San Marcos sa talatang 38 hanggang 40. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalaya sa mga demonyo sa pamagitan ng inyong pangalan. Aba, pinagbawalan ho namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ito po ang ebanghelyo. Ngayon, Fatima, ang daming mga sekta ngayon, mga kulto, mga organisasyon, di ba? Na nagkalat, na nagpapahayag na si Kristo, si Jesus ang Kristo, si Jesus ang tagapagligtas. Meron pa ako mga nakikita dito sa Pilipinas sa mga kabataang mga misyonero di umano na nagmiministro, na nagpapalaya sa mga demonyo, yung malayo pa yung may sakit ikukumpas sa yung kamay niyang ganyan. Pag kinumpas yung kamay na ganyan, nagbabaksakan yung mga yung mga tao, parang mga manika na bumabaksak, ano? Yes. Sabi ko, ano kaya itong mga taong ito? Ito ba'y, totoo ba ito? Ito ba'y sumasang-ayon at nagiging bahagi ng aral ng simbahang Katoliko? Para sa akin kasi, Fatima, para sa akin, this is very sensitive dahil ako'y Katoliko at ako'y naniniwala sa apostolic line of succession ng ating mga obispo at ng ating mga popes, ano? Na si Pedro ang pinagkatiwalaan ng Panginoon ng karapatan para magturo ng katotohanan, di ba? At ito ay itinuturo ng Santa Iglesia sa atin, yung tinatawag nating magisterium of the church. Kung ito'y taliwas sa turo ng ating simbahan, parang mahihirapan akong tanggapin yan, di ba? Pero ang dami na niyan, Fatima. Paano ba natin maipaliliwanag yan sa ating mga tagapakinig ngayon, lalo dito sa Pilipinas? Diyan sa Amerika, maraming mga pastor-pastor na ganyan, mga healing, di ba? Chubachenes sa mga pastor. Ay, iba po. O nagtutumbahan ng nagtutumbahan yung mga pasyente nila pagka nahawakan o nahipan. Opo, marami na rin naglalabasan na iba't ibang sekta. May denominational, may non-denominational. But if they have anything in common, Brother June, it's really, tama po kayo, pinoproklama nila ang pangalan ni Jesus. Kanilang pinoproklama din ang mabuting balita, yung kanyang salita. Right. At, laging lang sinasabi that, Jesus is our Lord, He is our healer, He is our Savior. So, tama po kayo, while dapat maging mindful po talaga tayo, lalo na tayong mga Katolikong Kristiyano, sa turo po ng ating simbahan, like the magisterium, and maging mapanuri rin tayo sa ating mga pakikinggan dahil there can be false prophets. Totoo po yun. Pero hindi po ibig sabihin ito, siguro ito yung sinasabi ng Ebanghelyo sa atin ngayon, hindi ibig sabihin na kailangan nating, alam niyo yung parang, pag may naririnig tayong iba na nagpoproklama ng mabuting balita na hindi natin siguro sabihin natin,
Kaanib, yes, Oo. sa ating pananampalataya. Mm. Walang kailangan gawin, hindi tayo kailangan makipag-away. Tama. Hindi natin kailangan ihinto sila at pagbawalan. Una-una sa lahat, wala sa atin ng otoridad para gawin yun. Mm-mm. Nasa simbahan yun kung malaman nilang may kamali ang nangyayari. Tama. Second, ito po ang kinakapanganib ng society natin ngayon eh. When we start to acquire that us and them attitude. Alam niyo po yun, like, hindi namin sila kasama, so masama sila. Ayun. Liars Oo. sila. Tayo Hindi lang ang natin sila magaling. kasama. Parang wala nang karapatan yung iba, pero mga nagpapahayag din yan ng salita ng Diyos, di ba? Yes. Ayon sa kanilang pagkakaintindi siguro rito Ayun, or ayon oo. sa ginawa nito sa kanilang pamumuhay. Oo. Pero tama po kayo, we don't have to drive them away. If anything, we have to also do our part in it. Kung may Mhm. pinoproklama din sila, ipapahayag pa rin natin ang salita ng Diyos. And also, tama po, yun yung delikadong Brother June, thinking na, hindi yan naniniwala sa pinaniniwalaan ko, Mhm. hindi yan makakarating sa langit. Oo. Ay, Oo. makasalanan yan. Oo, Ay, merong delikado ganyan, po merong yun. ganyan. Oo. Diba po? Yes. Yung mga tinatawag nating holier than thou na may Mm-mm. mga attitude na ganun, which is, I believe, at least ako po, I really believe that it's dangerous to think that way kasi na-alienate natin yung ating mga kapatid na dapat naman inilalapit din natin, sabay-sabay tayong, lalapit kay Kristo kahit sa Right. iba-iba tayong pamamaraan. Oo, tama. Sa akin, Fatima, napakahirap hatulan. Alam mo, may mga nagsasabi, kasi doon sa programa naming Face to Face, may mga nagsasabi, huwag kayong judgmental. Ayan. Yes, Huwag daw bawal po. judgmental. Pero in reality, Fatima, lahat tayo, araw-araw, we make judgments. That's true. Judgments based on what we see, on what we hear, base sa bunga ng mga ginagawa natin. Hinahatulan tayo ng lipunan ng daigdig. Ang bagay, halimbawa, ikaw halimbawa ay namili sa isang grocery, pagkatapos nagbayad ka ng 1,000 piso, Okay. ang dapat na sukli sa'yo ay 50 pesos halimbawa. Okay. Ayan. So, Opo. 999.50 ang napamili mo. May sukli kang Yes. 50. Alright. Opo. Hindi ibinalik sa'yo ang 50 at dinaya ka. Hindi maaaring hindi ka mag-judge, maging judgmental dito. Hahatulan mo yan. Dinaya mo ko eh. Di ba? Opo. Kaya araw-araw humahatol tayo. Hindi masama yun kasi ang pinagbabasihan natin yung nagaganap, yung nadidinig, yung nakikita natin. Ang bagay na hindi natin mahahatulan ay ang uri ng relasyon ng tao, ng kapwa-tao sa Diyos. Kasi ito, hindi natin po pwedeng mahatulan yan. Mahirap malaman yan. Tanging Diyos lamang ang nakaalam. Di ba? Tama po yun, Brother June. And tama po, no? Kasi napakadali nga para sa atin na ganun to form an opinion, to judge. Mhm. And tama po kayo, there is a certain degree of judgment na kailangan nating mga tao. Yun. Pero kapag there's a very big difference between judging to form an opinion versus judging to just condemn. You know, Right. parang para lang mapasama tong taong to. Oo. And minsan nga, Brother June, di ba, kunwari, yung sa mga hatol natin sa ating pang-araw-araw, katulad nung sa pamimili sa isang supermarket, tapos yung susukli sa'yo, Mm. sa tingin mo ay dinaya ka, ngunit ang katotohanan pala siguro mag-isa lang nagtatrabaho yung kahera, wala siyang kasama, Pagod na pagod nalito na. na siya, nakalimutan niya ngayon yung sukli mo. So we Oo. have to be very, very careful. Pero wala, small matters lang yan eh. Pero yung pagdating po sa pananampalataya, tama kayo, Brother June, it is not our place to judge other people's faith or to say, ay, mahina pananampalataya niyan, kaya ganyan ang buhay, or ay, hindi pa masyadong matibay ang faith niyan, kaya ganyan. Hindi natin, di ba, pananampalataya nila yun. Oo. Yun ay kanilang buhay, yun ay kanilang journey. Hindi ikaw ang makakapagdikta o makakapagsabi kung ano ang estado ng kanilang relasyon sa Diyos. Kaya I think it's very important to remember that. At kung sakaling dumating sa atin yun, siguro ang unang dapat nating tanungin sa ating sarili, kumusta kaya ang relasyon ko sa Diyos? Kumusta, Yes. di ba? Kumusta kaya ang pananampalataya ko sa Diyos? Ako kaya'y tumutugon sa kanyang mga tagubilin. Isinasabuhay ko ba ang kanyang mga salita?
ako kaya ay nagiging larawan ng Kristo, ng Jesus sa buhay ng iba, na sa kadiliman ng kanilang buhay ay nagiging liwanag ang buhay ko para sa kanila. Di ba? Totoo po yan. So, Doon tayo kailangan mag-umpisa, no, Brother June? Sa Oo. ating mga sariling Sa puso. ating sarili, tama. Oo. Amen. Opo. So, magandang paalaala sa atin ng Ebanghelyo ngayon na maaaring ang iba ay hindi kaanib sa ating sekta. Yung iba ay hindi kaanib sa ating pananampalataya. Pero, huwag natin silang hatulan doon dahil hindi natin alam ang kanilang relasyon sa Diyos. Di ba? Amen. Well, Timmy, pwede ba naming hilingin sa'yo na pamunuan kami sa isang maigsing panalangin? And gusto ko ring i-request sa'yo, Fatima, personal na request kay Fatima to please include in your prayers my wife, Sister Ludi, who went through an cataract eye removal, cataract removal eye operation kanina, na sana'y maging ligtas naman yung kanyang operation, walang infection, walang whatever, at itinataas natin lahat ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Gayun din yung Amen. ibang mga In may Jesus' sakit, name, di ba? Brother. Yung ibang mga may sakit, isama rin natin sa ating prayers. Can you lead us in a prayer, Fatima? Opo, Brother June. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sapagkat kayo po ang aming karamay, kayo ang aming katuwang, kayo ang aming kaibigan, kayo po ang aming kakampi sa laban ng buhay. Salamat po dahil hindi niyo po kami pinababayaan. Lord, tulungan niyo po kami na maunawaan na ang aming laban ay hindi laban sa isa't isa. Kami pong lahat ay inyong mga anak na may iba't ibang paglalakbay, iba't ibang mga paniniwala sa buhay, ngunit iisang pananampalataya, ang pananalig po sa inyong pagmamahal sa amin. Lord, please teach us not to shoot each other down, but to lift each other up. Teach us to look more at our similarities and our commonalities rather than our differences. Lord, alam po namin that our society is filled with so much divide. Meron na pong galit ngayon sa mundo. Hindi na po namin kailangan dagdagan. Turuan niyo po kami na maging mabubuting mga kapatid sa aming mga nakakasalimuha. Tulungan niyo rin po kami na lalo ring maging mapanuri upang lalo naming maaral ang aming pananampalataya, ang mga turo po ninyo, ang turo din ng aming simbahan upang mas lalo po namin itong naipahayag upang mailapit ang aming mga kapatid sa inyo. And Lord, in a very special way, with faith and with hope, we pray for healing. We pray for you to protect all of our brothers and sisters who need protection and healing. Kasama na rin po, Lord Jesus, ang asawa ni Brother June, ang kanyang may bahay na si Sister Ludi, along with all of our brothers and sisters who are in need of your healing touch. Alam po namin, Lord, na anuman pong aming pinagdaraanan na physical, emosyonal, o spiritual na karamdaman, maliit man o malaki, iyo po ang siyang hihilom at hahaplos sa amin. We trust in you, Lord Jesus. We need your healing hand, and we need you, dear Holy Spirit. Salamat po. And thank you, dear Mother Mary. Ipanalangin niyo po kami. Mahal na mahal po namin. Amen. Amen. Maraming salamat, Fatima. Thank you. Brother June. Kaiba talaga ang kulay ng programa pag nandiyan si Fatima pag Oh. Miyerkules. Iba rin po ang kulay ng Miyerkules namin, Brother June, pag kami po nakakasama kayo. Thank you so much. Timmy, kumusta ang pamilya? Kumusta si MM, si Danny, tsaka si Feli? Ay, mabuti naman po, Brother June. Praise God. Lalo na po sa aming kalusugan din po ay okay naman po ang health. So, praise God po at ayos naman po iyon. Very so, thank you good. po sa inyong prayers. Very good. Maraming salamat, Fatima. We'll see you again next week, God willing, ha? Ay, opo, Brother June, God will. We'll see you next week. And Brother June, eto na naman po ulit ako. Oo. Pwede po ba bumati ulit ako ng happy birthday? Ay, oo. Sige, go ahead. Sino may birthday ngayon? Well, nag-birthday po nitong linggo po, Brother June. Yun po, alam nyo, Brother June, noon pa po sa inyong programa, regular listener nyo na po talaga itong uncle po na brother po ni Mama, kanyang eldest brother, si
Si Tatay T, si Tatay Rustico Vista. Belated happy birthday, T! Wow! God bless Mga you. taga Cavite yan, di ba? Yes, opo, taga-kawit. Cavite. Happy birthday sa inyo. Maraming salamat po. Timmy, thank you so much. We'll see you again hopefully next Wednesday, God willing. See you po hopefully next Wednesday, Brother June. Maraming salamat po. God bless you po. God bless you too. Thank you. Nakasama po natin Miss Fatima Soriano all the way from San Diego, California. At pinagpapasalamat po natin sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat kay Danny, ang kanyang ama, kay Feli, at saka kay MM. Apat lang naman sila, di ba? Pero maraming salamat sa inyong buong pamilya. Thank you. Babalik po tayo ang ating oras, ganap ng alas 10:35 na ang gabi. Maraming salamat po. Bago natin basahin yung liham kasaysayan, ito yung mga komentaryo ng ating mga tagapakinig sa ating face-to-face. Si Lance Abelion, sabi niya, napanood ko po ang episode ng Face to Face kaninang umaga while working at home sa bahay. May something fishy kay Ate Len, sabi niya. Ito lang po yun, bakit kailangan gumanti dahil nasaktan lang na naghiwalay? Kay Len, ate, move on na. Kay Kuya Joe, Kuya, you deserve someone better. I am on Kuya Joe's side on this, sabi niya. At para kay Joe, di ba, mahalaga na mailigtas niya ang kanyang relasyon sa kanyang 13 years old na anak na nagsisimula ng lumayo sa kanya. Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City, face-to-face comment, values more valuable than value in pockets. Mahalaga yung values eh. Di ba? Yung nasa bulsa mo, hindi values yun eh. Makalupa yun. Lina Ho, madalang sa lalaki ang matino. Aray, hindi pa sinamantala ni babae ang kabutihang ipinakita ng lalaking kinakasama mo para kayong walang Diyos sa puso nyo. Tama lang ang title nyo. Stop, look, and move on. Sana'y makapag-iwan ng aral yan sa inyo, di ba? Johaina Madayan Pampangan. Sinungaling din yan, si Rose, sabi niya. Si Lina Ho, tama ba? Si Rob Gloria. Basta mga lasenggo, walay tamang pag-iisip. Ay, lasenggo di ba? Paano yun? Lasing ka, di? Wala nga sa tamang pag-iisip yan. Okay, 10:39. Parang nauuho ko dyan sa nadinig kong yan. Pwede kaya ako uminom yan bago matulog ngayon? Tagal na ako hindi nakakainom yan. Baka po kayo merong mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan. Maaari po ninyong ipadala ang inyong liham kasaysayan sa ating email. Ang ating email address ay drloveradio5@gmail.com or mag-message lamang po sa Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po sa ating hotlines 863-15788 at 863-16674 para sa ating live counseling. Narito ang ating liham kasaysayan sa gabing ito ng Miyerkules. Dear Dr. Love, good evening po sa inyong lahat. More blessings po sa inyong programa na talaga namang maraming natutulungang mga taong walang malapitan pagdating sa kanilang mga pinagdadaanan. Ako po si Mark, 34 anyos, mula po sa lungsod ng Antipolo. Tahimik lang po ako, hindi pala imik. Sa pamilya namin, wala po akong boses, kahit ako ang panganay. Mayroon po akong 4 pang mga kapatid. Magkakasama pa rin po kami, pati ang nanay at ang tatay namin. Gaya ng karamihang naghihirap din po sa buhay, ganun pa man nakakaraos po kami sa pagtutulungan. Pero Dr. Love, siguro po gawa ng kinakapos, pumapasok din po siguro minsan sa mga kapatid ko na gumawa ng mali. Yung ikatlo po sa aming magkakapatid ay babae. Nitong nakaraan lamang po nang malaman ko na mayroon siyang sugar daddy.
Labis po ang pagtutol ko rito. Hindi agad ako nakapagsalita. Gawa ng ang mga magulang ko ay wala ring kibo. At wala ring pagtutol. Nasabi ko pong sugar daddy dahil ang lalaki po ng kapatid ko ay nasa 60 anyos na po. Mayaman po siya at may pamilya. Ang kapatid ko naman po ay 21 anyos. Kinausap ko ng masinsina ng kapatid ko at sinabing mali ang ginagawa niya. Tinakot ko pa nga po siya. Paano kung guluhin siya ng asawa noon? Gantihan. Hindi po natin masasabi lalo't may kaya sila at kami ay dukha. Ang sinagot lang sa akin ng kapatid ko, wala raw po akong karapatang manghimasok sa buhay niya. May kanya-kanya raw po kaming paraan para makasurvive. Dr. Love, nabastusan po ko sa kanya. Panganay po ako at hindi ko po gustong makitang nalilihis siya ng daan. Isa pa, Dr. Love, lantaran niya po itong dinadala sa bahay. Nakikita rin po ng mga nakababatang kapatid namin na babae. Baka dahil sa nakikita nila na makukuha ang mga bagay na di namin kaya sa ganong paraan, pangarapin din nilang humanap na lang ng ganoon. Sumunod ko pong kinausap ang aming mga magulang, umiyak lang po sila sa akin at nagsorry. Wala raw po silang magagawa. Nahihiya raw po kasi silang pagsabihan ang kapatid ko dahil alam nilang sila pang dalawa ang sisisihin nito. Dr. Love, hindi ko po alam ang gagawin ko. Dapat po bang manindigan ako at magpakakuya? Kaso, natatakot naman po ako na baka lalong magrebelde ang kapatid ko. Baka umalis ng bahay at lalong mapariwara. Hindi rin po kasi ako sanay na pinagsasabihan sila. Gawa ng madalas ay wala akong kibo sa aming bahay. Sana po ay mapayuhan niyo ko. Gumagalang, Mark. Maraming salamat, Mark, sa pagtitiwala mo sa ating programa. Mark, ang buhay natin ay umiinog sa mga natutuhan natin nung tayo'y bata pa. Kaya ang madalas nating sinasabi sa ating mga tagapakinig, sa mga magulang, ang unang eskwelahan ay ang ating tahanan. Dito itinuturo ng mga magulang sa mga anak ang good manners and right conduct. Kahit wala ng subject na ganyan sa eskwelahan, normal yan sa isang bahay kung ang mga magulang ay may values. Good manners and right conduct. Simple lang. Alam niyo, ang pagiging magulang ay hindi lamang yung pakikipagtalik sa asawa mo sa gabi at magkakaanak kayo ng 24. Hindi ganon. Ang pagiging magulang ay ang responsibilidad mo para lumaki na may values ang iyong mga anak. Simpleng mga bagay na itinuturo ng mga magulang natin. Nung kami maliliit pa, Mark, ang nanay ko ang siyang nagtuturo ng values sa amin. Ang tatay ko, ang hanap buhay naman niya, ang kanyang trabaho, ang kanyang responsibilidad ay kumita ng pera para maisuporta sa mga pangailangan ng pamilya. Ang nagtuturo ng values actually sa amin, ang nanay ko, dahil ang nanay ko palagi nasa bahay. Tuturuan kanya na hindi po pwedeng nakataas ang paa mo sa silya kapag kayo kumakain ng inyong hapunan o tanghalian. Kailangan magdasal kayo bago kumain, magpasalamat kayo sa Diyos. Hindi po pwedeng sumasagot ka sa magulang mo. Hindi po pwedeng nagtataas ka ng boses sa magulang mo. May palo ka. Pag nakarating sa tatay ko yan, yantok Mindoro abutin mo. Ito yung paraan nila nung araw ng pagtuturo ng values.
At kapag ang isang magulang ay walang itinurong values sa kanyang mga anak, hindi naging mabuting magulang ang mga yan. May kasabihan tayo, sabi nga ni Inang sa akin, ipakita mo sa akin ang bunga, sasabihin ko sa iyo kung ano ang puno. Kapag ang mangga ay maasim, walang kwenta ang puno niyan, kahit dilaw na yan, mapakla ang mangga. Walang kwenta ang puno niyan. Dapat putulin ang puno. Walang silbi yan. Ano't nagbunga ka pa kung wala namang silbi ang bunga mo, kung hindi masarap ang bunga? Ano't nag-anak ka pa kung walang silbi ang mga anak mo sa ating lipunan? See? Ganyan kasimple mga analogy ng mga matatanda. Going back to your story, ikaw ang panganay, ang mga magulang mo, sasabihin ko na sa iyo, eto hahatol na naman ako. Pakialam ko kung anong sasabihin ng iba. Hahatulan ko ang mga magulang mo ayon sa resulta ng pagpapalaki nila sa iyong kapatid na babae na 21 anyos na ngayon ay nangingirida. Nangangahoy. Ano nangangahoy? Ginagatasan ng isang lalaking may pamilya na. Anong interes niya? Isinasanla niya ang kanyang katawan para lang makakuha ng bagay na makalupa, pera. Para magatasan, makuha niya ang gusto niya, ang luho ng kanyang katawan nang hindi siya naghihirap. Walang values. Yan ang kapatid mo. At ang masasabi natin dyan, bunga yan ng kawalan ng pagtuturo ng mga magulang mo ng values. At sige nga, sabihin niyo sa akin, kung walang natutuhang values yan sa bahay, kahit anong turo ng teacher sa eskwelahan yan, hindi natatanggapin. Ibig sabihin, makalupa ang kapatid mo. Ito yung idolatry na tinatawag sa ating simbahan, idolatry. Sinasambanan niya ang pera, sinasambanan niya ang mga makawundong bagay at nakahanda siyang hubarin ang pantin niya para makuha niya ang bagay na gusto niya. Ano ang role mo bilang kuya? Hindi mo po pwedeng ipikit ang iyong mga mata. Pwede mong kausapin ang kapatid mo kahit anong gawin niyang reaksyon. Kahit magalit siya sa iyo, ipamukha mo sa kanya ang kawalan niya ng values at dapat na ikahiya niya sa kanyang sarili, sa kanyang sa lipunan ang ginagawa niya dahil siya ay isang kerida, mang-aagaw ng asawa ng may asawa at pumapayag siya para makuha lamang niya ang bagay na makalupa, pera, ang kanyang dinidiyos. Sa edad niyang 21, kung ayaw niyang makinig sa iyo, that's it. Tapos na. Tapos na ang laban. At least nagawa mo ang dapat mong gawin bilang isang kuya. Itinanong mo sa magulang mo, sabi ng magulang mo, suko na kami. Paanong hindi susuko? Wala ngang itinanim na values sa kanyang mga anak. Now, ang susunod na pupwede mong gawin ay kausapin mo yung lalaki na kanyang karelasyon at sabihin mo sa kanyang ikinahihiya mo ang ginagawa nila sapagkat siya'y may asawa at nag-aalala ka na kapag ito ay nalaman ng asawa niya, higit na mas malaking gulo ang ginagawa niyan. So dapat na ipamukha mo dun sa kanyang boyfriend ang kawalan ng kanyang values, katulad ng iyong kapatid na isang demonyo na nang-aakit para makuha lamang ang pera ng ibang lalaki, ginagatasan niya. Ito yung prostitution. Ito yung napakadaling paraan para kumita. Noong pangunang panahon yan, hanggang sa ngayon, kaya nga sinunog ang Sodom and Gomorrah dahilan dyan sa mga pagkakasalang yan at hindi pa tayo natuto. Nakalulungkot.
Finally, ang masasabi ko sa iyo, kaya nangyari ang mga bagay na ito sapagkat hindi na itanim ng iyong ama sa inyong tahanan ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hindi kilala ng inyong mga kapatid ang Diyos, sapagkat wala ang Diyos, walang gumagabay sa inyong pamilya. Kung sakaling hindi na ipakilala ng tatay mo ang Diyos sa inyong magkakapatid, ito na siguro ang panahon para kilalanin mo ang Diyos at ihingi mo ng tulong sa Kanya na nawa ay magliwanag ang kaisipan ng iyong kapatid at maiwasan ang isang malaking tukso at pagkakasalang kanyang ginagawa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love. Bago tayo magpaalam ho, gusto ko lang i-acknowledge yung mga text messages na ating tinanggap. Buhat kay Angelita Banataw, maraming salamat po. Fritz Villacorta, good evening and happy listening. Beth Tan, si Dorina Villaruz Figueroa ng Gagalangin Tondo. Roberto Ignacio, happy midweek po. Ngayon ang ika-76th anniversary ng kasal ng lolo ko na si Araceli Ignacio at yung lolo ko na si Monico Ignacio. Yung kaibigan ko na si R.B. Bonnie Gabriel, niyakap niya ako kanina. Present po ako palagi sa Pasay City. Maraming salamat. Chato Sakluti, thank you my friend. Marvin Zandro Riabad ng North Caloocan, Meli Matabang Peñaranda ng Tutukan Taguig City, Dr. Love, pacheck lang po ng attendance at pabati po sa asawa ko na si Raldi Fresnedi Peñaranda na nag-birthday po kahapon. Belated happy birthday, Raldi. Amadeo Giorgio Gonzalez ng Davao City and Los Angeles, California. Lina ho ng Plaridel, Bulacan, Yek Lopera ng San Pedro, Laguna. Si Lynn, pag-greet po ng unika iha ko, it's her birthday today. Nathaniel Luna Verdreng, turning 12 years old from Brussels, Belgium. Analisa Fragata Roquero ng Las Piñas City. Ernie Gatchalian Alohado, shout out po from Dubai si Ernie, asawa ng pamangkin ko to. Hello Ernie, kumusta sa buong pamilya ha? And Billy Intrampas, Amadeo Giorgio Gonzalez, maraming salamat. Thank you so much sa mga Danilo Ortanias ng Tacloban City, Shari Picho ng Seattle, Washington, Nestor Clarissa ng San Juan City, Alan Ehunco ng Kuwait, Susan Montinola ng San Pedro, Laguna, Riza Templado, Lanza Billion, and Feli, ang pangalan niyan, Feli, tama ba yun? Saan ko ginoon yung pangalang Feli? Well, anyway, maraming salamat. At sa pamagitan po ng awiting ito ay pansamantala magpapaalam ho tayo at magbabalik sa araw ng bukas, araw ng Huwebes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Until then, ito po si Brother June Banaag, pansamantala magpapaalam. Magandang gabi, maraming salamat. Hanggang bukas muli, Shalom Alaikum.